Ang buhay minsan ay nakapagtataka. Kahit pilitin mang ito ay ayusin at itama, ang kapalaran madalas ang nagpapasya. May mga bagay na kontrolado natin, ngunit sadyang may mga bagay din na tanging tadhana ang may hawak. Ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito ay tungkol sa buhay ng isang lalaki na pinagkaitan ng karapatan at pinaglaruan ng tadhana. Ano nga ba ang buhay na pinili ni Rafael? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin. In 3, 2, 1... Life is not a game that children play. Yan ang motto niya sa buhay. Ang buhay ay hindi pwedeng gawing laro, lalo sa kagaya niyang nag-iisa na lamang sa buhay. Siya si Rafael, not your ordinary boy. He is young, wild and free. Siya ay 22 taong gulang. Bata, gwapo at matipuno. He looks innocent, but you know, looks can be deceiving. As they say. He is a survivor, literal na survivor. Siya lang ang tanging nabuhay sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya noon. Walang awa nilang kinuha ang buhay ng buong pamilya nito. But luckily, he survived. I am meant to be where I am right now. Wika ni Rafael sa kanyang sarili. He was only 10 years old when that incident happened. Good thing at nandyan si attorney noon who happened to be na ninong din ni Rafael para alagaan at i-guide ito. Sana. Yes, kinupkop siya noon ng kanyang ninong at ng asawa nito. Pero ang akala niyang langit, yun pala ay kabaliktaran. Hindi lubos akalain ni Rafael na kayang gawin yun ng kanyang ninong sa murang edad nito. Sinira ng kanyang ninong ang buong pagkatao ng noon ay batang si Rafael. Paulit-ulit niyang ginawa iyon kay Rafael. Kahit hirap na hirap noon ang kanyang kalooban ay hindi nito magawang magsumbong dahil na rin sa pananakot ng kanyang ninong na attorney. Hanggang sa maglakas loob itong magsumbong na. He told everything to his wife. Ngunit hindi ito naniwala. At bagkus, si Rafael pa ang kanyang pinarusahan at pinagmalupitan. Hanggang sa nakahanap si Rafael ng paraan upang makaalis sa bahay na yun at makawala sa kamay ng kanyang ninong at ninang. Takbo Rafael, tumakbo ka ng mabilis bago ka pa maabutan ng walang awang mag-asawang iyon. Sambit nito sa kanyang sarili habang tumatakbo ng napakatulin. And guess what? Nakatakas si Rafael. Success! Pero sinumpa niya sa kanyang sarili na magtutuos pa sila. I am Rafael Amador at ipapatikim ko sa kanila ang batas ng isang api. Sabi nito sa kanyang sarili. Tumira si Rafael sa lansangan na malimos, naghanap ng pagkain sa basurahan. Lahat na yata ng hirap ay naranasan niya. Ngunit sadyang matalino at madiskarte si Rafael. Hindi naglaon ay nakaisip ito ng paraan upang makaalis sa lansangan. Pumunta ito sa isang eskwelahan. Inabangan niya ang isa sa mga guro doon. Lakas loob itong lumapit kay ma'am. Humingi siya ng tulong dito at sa kabutihang palad ay hindi nagdalawang isip ang guro na siya ay tulungan. Nang hapong ding iyon ay ipinakilala niya si Rafael sa principal ng school. Matapos nilang malaman ang lahat ng pinagdaanan niya, ay ginawa nila itong scholar, inalagaan at tinulungang makabangon. Dahil sa mataas na grado nito sa kolehiyo, ay may mabuting tao ang nag-sponsor sa kanya upang ito ay makapag-aral ng abogasya. Pero sa kabila ng magagandang pangyayari sa buhay ni Rafael,
ay namamayani pa rin sa kanyang puso ang puot, galit at paghihiganti. Gaya nga ng sabi nito sa kanyang sarili, hindi pa sila tapos. Lahat-lahat ng sakit, ibabalik ko sa inyong lahat, sambit pa ni Rafael. Tumigil ito sa pag-aaral at pinili nitong maging miyembro ng isang bawal na samahan o grupo. And yes, ito na nga ang mundo niya ngayon. Ang mundong kanyang pinili upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ang bawal na grupong pinasukan niya ay ang grupong pinamumunuan ni Mayor, ang taong kumuha sa buhay ng kanyang buong pamilya. Ngayong nagawa niya ng magkaroon ng koneksyon at makapasok sa mundo ni Mayor, mas madali na niyang magagawa ang matagal na nitong inaasam, ang pabagsakin at ubusin ang pamilya ni Mayor. Dahil sa angkin nitong kagwapuhan at kakisigan ay madali nitong nakuha ang atensyon ni Mayor. By the way, si Mayor nga pala ay isang babae. Siya ay si Mayor Amanda Montecarlo. Sa katunayan, ginawang other man ni Mayor si Rafael. May kasama pang pabahay at pakotse. Inip na si Rafael. Gusto na niyang sirain ang pamilya ni Mayor Amanda. Kaya tinawagan ni Rafael ang asawa at mga anak ni Mayor. Nagpanggap siya na staff ni Mayor. Pinapunta sila ni Rafael doon sa bahay kung saan siya tinatago ni Mayor bilang kanyang other man. Sinabi niya sa mga ito na intusan siya ni Mayor na ipakita ang bahay sa kanila dahil ito ay regalo ni Mayor para sa kanilang panganay na anak na ikakasal na sa susunod na buwan. Kaya naman matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay ay dumating ang buong pamilya. Wala nang sinayang pang oras si Rafael. Pagkapasok ng pamilya ni Mayor sa bahay ay isa-isa silang tinutukan ng sandata at mabilis nitong nakuha ang kanilang mga buhay. Gabi na nang dumating si Mayor at bago pa man ito makasigaw sa kanyang nasaksihang sinapit ng kanyang buong pamilya ay mabilis na ding nakuha ni Rafael ang kanyang buhay. One down! Good job, Rafael! Wika nito sa kanyang sarili. Gamit ang malaking perang nasamsam niya mula kay Mayor ay nagpa-plastic surgery ito at binago niya lahat ng kanyang pagkakakilanlan. Hinauha sa new face and new identity. Binuhay niya sa kanyang pagkatao si Matthew Perez. Mas mapagsik at mas palaban. Next in line sa kanyang paghihiganti ay ang kanyang tito at tita naman. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nagpadala siya ng regalo sa kanilang bahay. Ngunit ang laman nito ay isang pasabog na regalo. At pinasabog niya ang kanyang tito at tita. Matatanda ang kinupkup noon si Rafael ng kanyang ninong na attorney. Pero flashback muna tayo. Noong matapos pumanaw ang kanyang pamilya ay pinaubaya ng DSWD si Rafael sa kanyang tiyahin na si Patricia at sa kanyang asawa na si Manuel. Dahil sila ang pinakamalapit nitong kamag-anak at maayos din ang kanilang pamumuhay. Buong akala ni Rafael ay totoo lahat ng pinakita at sinabi nila sa harap ng DSWD. Ngunit mali pala siya sa kanyang akala. Oo, kinupkup nila ito ng 3 araw, ngunit mas minabuti ni Rafael na lumayas na lamang noon dahil hindi nila ito trinato bilang kamag-anak nila, ni hindi nga nila ito trinato bilang tao. Pinapakain nila si Rafael kasama ng mga alaga nilang aso. Pagkain din ng aso ang pinapakain sa bata. Noong umiiyak si Rafael dahil hindi niya kayang sikmurain ang pagkaing aso, lumapit ang mag-asawa sa bata. Itinali siya ng kanyang tito Manuel. Hinawakan ang ulo niya at pilit ibinuka ang kanyang bunganga habang ang kanyang tita Patricia naman ay pilit isinusubo ang pagkaing aso sa kanyang bibig. Inalipusta at pinagmalupitan siya ng mag-asawang iyon sa loob ng 3 araw. But of course, dahil matalino si Rafael ay humanap siya ng perfect timing and yes, naganap ang kanyang pagtakas. He was happy. 2 down. Good job, Matthew. Wika nito sa bago niyang katauhan. Sabi nga nila, save the best for last. Kaya sinadya nitong ihuli ang kanyang ninong, the one and only attorney Di Makulangan. Ang taong sumira sa kanyang pagkatao, ang taong yumurak sa kanyang pagkabata noon. This time, he wanted a better show. Dahil may bago na siyang mukha at pagkatao at wala nang makakakilala.
na siya si Rafael Amador, ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto nito at hindi malalaman ng kanyang ninong na ito ang inaanak niya. Alam ni Rafael ang mga tipo ng ninong niya. Gwapo, matipuno, matangkad at mabango kagaya niya. Gamit ang bago nitong mukha at pangalan ay pumasok si Rafael bilang personal assistant ng kanyang ninong. Now, you call me Matthew Perez, ang wawasak sa mundo ni Attorney Di Maculangan. Pagkalit na sambit ni Rafael. Naging madali na ang lahat para kay Rafael. Nakuha niya ang buhay ni Attorney Di Maculangan nang walang kahirap-hirap. He felt fulfilled and satisfied to finally get the justice that he and his family deserve. Pero masaya ba talaga siya? Bawat araw, bawat gabi, hindi ito pinapatahimik ng kanyang konsensya. Para na siyang mababaliw, ngunit pinili niya itong gawin. Siya si Rafael Amador at ito ang buhay na kanyang pinili. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!